Good morning mga kapatid, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay Thursday at meron tayong reflection para sa araw na ito. Nag-search tayo dun sa top 10 popular Bible verse. At ito yung mga lumabas sa ating search. Number 1 of course na na-search natin sa most popular Bible verses ay ang John 3:16. Tapos sinasabi to for God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po yung lumabas sa number 1 sa atin. Kasama din po dito sa ating research yung number 2, Jeremiah 29:11. Yung po yung for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakaganda rin po itong Bible verse na to. Yung pangatlo po sa ating mga na-search ay Romans 8:28. Ito po yung isa sa pinaka nakita ko rin na talaga namang very touchable din sa akin kasi and we know that in all things God works for the good of those who love Him and have been called according to His purpose. Ang ganda po ano. Number 4 sa ating listahan ay ang Philippians 4:13. I can do everything through Him who gives me strength. Ito po yung madalas nating naririnig sa mga basketball player. Actually, si Steph Curry, ito pa favorite verse niya. Philippians 4:13. Sa ating po namang number 5 ay ang Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ito po ay mula sa Old Testament. Ito po ay mula sa Genesis, yung kauna-unahan po nating libro sa ating lumang tipan. Number 6, Proverbs chapter 3 verse 6. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Napaganda pong paalala sa atin ng Proverbs na ito. Okay? Sinundan po ito ng Proverbs number 7. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Tandaan po natin na yung pong ating trust, bigay po natin sa Panginoon at huwag po tayong umasa sa sarili nating kakayahan. In number 8 spot is Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will, His good, pleasing, and perfect will. Napakaganda rin po ito, Romans chapter 12 verse 2. At ang number 9 po natin ay Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ganda. Number 10 sa ating top 10 list, Matthew 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Ganda po ng ito po isa sa mga talagang makikita natin about discipleship po. Ganda po nyo. Share ko rin po yung gospel. May mga acronym po ng gospel dito na nakita ko rin po. Napaganda po nito. Gospel is G for God created us to be with Him. Yan po sa naman po ng gospel, our sins separate us from God. Alam naman po natin yan na sa simula pa lang ng pagkakasala, naman ang sala natin kay Eva Tadan, yun po yun, nakapag-separate sa atin kay God. Pero maganda rito, sins cannot be removed by good deeds. Sasabi po rito, hindi po natin matatanggal yung mga kasalanan natin sa paghingi ng tawad, ganun. Sins cannot be removed by good deeds. Paggawa ng mga mababuti, nandun pa rin yung kasalanan kasi nga yung mga mina nating kasalanan. But P in gospel is paying the price for sin. Jesus died and rose again. Siya lamang po ang daan, ang katotohanan. Okay, through Him, nagkaroon po tayo ng kapatawaran doon sa mga kasalanan na yun. And E in gospel is everyone who trusts in Him alone has eternal life. Ang binibigay po sa atin, ating Panginoon, ay ang pagtitiwala sa Kanya. Wala nang iba pa para makuha po natin ang eternal life sa atin. And L in gospel's life with Jesus starts now and lasts forever. Yun po sinasabi sa atin, ang buhay po natin kasama ang Panginoon. Ito po ang magtatagal. Kung lahat ng bagay mawawala, pero ang pag-ibig ng Diyos
mananatili hanggang wakas. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po tayong lahat. Ingat po tayo.